Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Alfred, ang inyong guro sa ikatlong episode ng ating aralin sa Aralin Panlipunan para sa ikalimang baitang. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Handa na ba kayo? Halina't matuto! Ating aralin ay hango sa most essential learning competency na natatalakay ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas ayon sa teorya, mito, at relihiyon. Ang ating layunin ay natatalakay ang pinagmulan ng unang tao sa Pilipinas ayon sa teorya, mito, at relihiyon. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahalagang konsepto ng aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. Narito ang mga patnubay na tanong na sasagutin natin pagkatapos ng talakayan. Una, ano ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng mga unang tao sa Pilipinas? Pangalawa, sino-sino ang mga unang tao na nanirahan sa Pilipinas batay sa teorya, mitolohiya at relihiyon? Masdan ang larawan, mga bata. Ano ang tawag natin sa larawang ito? Tama! Ito ay isang balangay. Ang sinaunang sasakyan na sinasabing ginamit ng mga ninuno upang makarating sa kapuluan ng Pilipinas. Alam mo ba ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa kapuluan ng Pilipinas? Tara, alamin natin ito. May mga teorya na nabuo na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Una, ang teoryang Austronesiano. Masdan ninyo ang larawan, mga bata. Ito ay nagpapaliwanag kung sino ang unang tao na nakarating at nanirahan sa Pilipinas. Ayon kay Peter Bellwood, taong 500 BC nang unang umalis mula Timog China ang mga Austronesiano. Dumaan sila sa Taiwan bago bumaba sa Pilipinas at kumalat sa lahat ng direksyon. Naging batayan ni Peter Bellwood sa kanyang teorya ang pagkakatulad ng wikang gamit ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at sa Pasipiko. Isa pang teorya na may pagkakahawig sa teorya ni Peter Bellwood ay ang teorya ni Wilhelm II na Nusantao Theory. Ang Nusantao ay hango sa salitang Austronesian na nusa at tao na nangangahulugang tao mula sa Timog. Ayon sa kanya, una nang kumalat ang mga Austronesiano sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang pakikipagkalakalan ang pangunahing dahilan ng kanilang pagpapalawak ng teritoryo. Pangalawang pinaniniwalaang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas ay ang mitolohiya. Ayon sa kwento, may isang hari ng mga ibon na lumilipad at ginagalugad ang papawirin. Mula sa malayo, kanyang natanaw ang mataas na kawayang yumuyukukod sa mahinghing pagaspas ng hangin. Kanyang pinuntahan at dumapo sa kawayan upang magpahinga. May narinig siyang katok na nagmula sa loob ng kawayan. May tinig siyang narinig. Layain mo ko! O makapangyarihang hari ng
ang hinaing. Tuktukin ng iyong tuka ang kawayang pinapapalubal ko. Hindi ako makahinga. Naisip ng ibon na baka ito ay patibong. Maya-maya'y may butiking gumagapang sa paitaas sa kawayan. Palibhas ay gutom. Ito'y tinuka, ngunit hindi nahuli. Buong lakas na tunuktok uli ng ibon ang kawayan. Nabiyak ang kawayan. Isang makisig na lalaki at babaeng lumabas na tinawag na sina Malakas at Maganda. Sina Malakas at Maganda ay dinala sa pulong luntian. Dito sa Pilipinas, namumuhay ang mag-asawang Malakas at Maganda, ang ama't inang pinagmulan ng mga lahing kayumanggi. Dumako tayo sa pangatlong teorya, ang relihiyong Kristiyano at Islam. Masdan ninyo ang larawan mga bata. Ito ay nagpapaliwanag sa banal na kasulatan na nilikha ng Diyos o Allah, ang unang lalaki na si Adan at ang unang babae na si Eva. Sila ang pinaniniwalaang pinagmulan ng lahat ng lahi sa mundo. Naintindihan ba mga bata? Upang malaman ko kung lubos ninyong naintindihan ang maating aralin, maaari nyo bang sagutin ang mga inihanda kong gawain? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot sa bawat bilang. Handa na ba kayo mga bata? Pakinggang mabuti ang bawat pahayag ukol sa pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas. Isulat ang M kung ito ay batay sa mitolohiya, R kung ito ay batay sa relihiyon, at T kung ito ay batay sa teorya. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang tanong. Isa sa mga dahilan kung bakit madaling kumalat ang mga Austronesian sa bansa sa Timog China at Taiwan. Tama! Ang tamang sagot ay titik T. Para sa ikalawang bilang, si Peter Bellwood ay naniniwalang ang mga Austronesian ay nagmula sa Timog China at Taiwan. Ang tamang sagot ay malaking titik T. Mahusay! Para sa ikatlong tanong, si Adan at Eva ang unang pinagmulan ng mga tao ayon sa banal na aklat ng mga Kristiyano at Muslim. Ang tamang sagot ay malaking titik R. Magaling mga bata! Para sa ika-4 na tanong, nailuwal sa mundo ang tao sa pamamagitan ng kawayan. Ang tamang sagot ay M. Mahusay mga bata. At para sa panghuling bilang, si Malakas at Maganda ang pinagmulan ng mga tao. Ang tamang sagot ay M. Mahusay mga bata. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang pagsasanay. Panuto. Isulat ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot. Handa na ba kayo? Unang tanong, ang teoryang ito ang naging batayan ni Peter Bellwood na ang mga ninuno ay nagmula sa Timog Silangang Asya. Sa letrang A, teoryang Austronesiano. Sa letrang B, mitolohiya. At sa letrang C, relihiyong Kristyanismo at Islam. Tama! Ang tamang sagot ay teoryang Austronesiano. Pangalawang tanong, sino-sino ang 2 taong nagmula sa malaking kawayan? Sa letrang A, Adan at Eva. Sa letrang B, Malakas at Maganda. At sa letrang C, Adan at Maganda.
Ang tamang sagot ay letrang B. Magaling mga bata. Para sa ikatlong tanong, ayon kay Peter Bellwood, ang mga Austronesiano ang mga ninuno ng mga Pilipino na nagmula sa blank. Sa letrang A, Mexico. Sa letrang B, Taiwan. At sa letrang C, Amerika. Ang tamang sagot ay letrang A. Magaling mga bata. Para sa pang-apat na bilang, ano ang tawag sa paniniwala at pagsamba sa Diyos? Sa letrang A, mitolohiya. Sa letrang B, alamat. Sa letrang C, relihiyon. Ang tamang sagot ay letrang C. Magaling mga bata. At sa panghuling bilang, ayon sa teoryang Austronesiano ni Peter Bellwood, nagpatuloy sa paglalakbay sa iba't ibang kapuluan ang mga Austronesiano maliban sa isa. Sa letrang A, Hawaii. Sa letrang B, Madagascar. Sa letrang C, Kiribati. Ang tamang sagot ay letrang A. Mahusay mga bata. At para sa panghuling gawain, ayusin ang mga titik sa loob ng kahon para makabuo ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sumagot sa bawat bilang. Unang tanong. Siya ang lumikha ng unang tao sa mundo ayon sa Islam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay Allah. Pangalawang bilang. Ayon sa mitolohiya, na iluwal sa mundo ang tao mula sa isang uri ng halaman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay kawayan. Para sa ikatlong bilang. Sila ang unang babae at lalaki na nilikha ng Diyos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay Adan at Eva. Para sa pang-apat na bilang, sila ang babae at lalaki na nailuwal mula sa malaking kawayan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay malakas at maganda. Para sa panghuling bilang, ayon sa teoryang ito, ang mga Austronesiano ay galing naman ng Indonesia na nagtungo sa Pilipinas hanggang makarating sa Timog China dahil sa pakikipagkalakalan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ang tamang sagot ay Nasuntaw Churi. Ngayon, balikan natin ang mga patnubay na tanong na nabanggit kanina at ating itong sagutin. Unang tanong. Ano ang mga tsorya tungkol sa pinagmulan ng mga unang tao sa Pilipinas? Tama! Ang mga tsoryang tungkol sa pinagmulan ng mga unang tao sa Pilipinas ay ang mga tsoryang Venetiano, mito, at relihiyong Kristiyano at Islam. Para sa ikalawang katanungan, sino-sino ang mga unang tao na nanirahan sa Pilipinas batay sa teorya, mitolohiya at relihiyon? Mahusay!
Ang mga unang tao na nanirahan sa Pilipinas batay sa teorya, mitolohiya at relihiyon ay ang mga Austronesiano, malakas at maganda, at sina Adan at Eva. Tumako naman tayo sa pagtataya. Panuto, isulat ang tamang sagot ukol sa pinagmulan ng tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpili ng mga konsepto. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot. Handa na ba kayo? Unang tanong. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa iba't ibang kapuluan. Sa letrang A, Austronesiano. Sa letrang B, mitolohiya. Sa letrang C, relihiyon. Tamang sagot ay letrang A, Choryang Austronesiano. Ayon sa teoryang ito, sina Adan at Eva ang unang nilikha ng Diyos. Sa letrang A, Choryang Austronesiano. Sa letrang B, mitolohiya. Sa letrang C, relihiyon. Ang tamang sagot ay letrang C, relihiyon. Pangatlong tanong. Galing sa Timog China ang ating mga ninuno. Sa letrang A, Choryang Austronesiano. Sa letrang B, mitolohiya. At sa letrang C, relihiyon. Ang tamang sagot ay letrang A, Choryang Austronesiano. Para sa ika-4 na tanong, si malakas at maganda ang pinagmulan ng mga tao. Sa letrang A, Choryang Austronesiano. Sa letrang B, mitolohiya. At sa letrang C, relihiyon. Ang tamang sagot ay letrang B. Para sa ika-5 bilang, nailuwal sa mundo ang tao mula sa kawayan. Sa letrang A, Choryang Austronesiano. Sa letrang B, mitolohiya. Sa letrang C, relihiyon. Ang tamang sagot ay mitolohiya. Para sa pang-6 na bilang, si Adan at Eva ang unang pinagmulan ng mga tao. Sa letrang A, Choryang Austronesiano. Sa letrang B, mitolohiya. Sa letrang C, relihiyon. Ang tamang sagot ay letrang C, relihiyon. Pang-7 bilang, dito sa Pilipinas, namumuhay ang mag-asawang malakas at maganda, ang ama't inang pinagmulan ng mga lahing kayumanggi. Sa letrang A, Choryang Austronesiano. Sa letrang B, mitolohiya. Sa letrang C, relihiyon. Ang tamang sagot ay letrang B, mitolohiya. Mahusay mga bata. Para sa pang-8 bilang, may isang hari ng mga ibon na lumilipad at ginagalugad ang papawirin. Sa letrang A, Choryang Austronesiano. Sa letrang B, mitolohiya. At sa letrang C, relihiyon. Ang tamang sagot ay mitolohiya. Letrang B. Mahusay mga bata. Dumako tayo sa pang-9 na bilang. Ayon kay Peter Bellwood, taong 500 BC, nang unang umalis mula Timog China ang mga Austronesiano. Sa letrang A, Choryang Austronesiano. Sa letrang B, mitolohiya. At sa letrang C, relihiyon.
Ang tamang sagot ay letrang A. Magaling mga bata at sa panghuling bilang. Ang pinaniniwala ang pinagmulan ng lahat ng lahi sa mundo. Sa letrang A, Tsoryang Austronesiano. Sa letrang B, mitolohiya. At sa letrang C, relihiyon. Ang tamang sagot ay letrang C, relihiyon. Mahusay mga bata. Sana nakuha ninyo lahat ang tamang sagot. Sana may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa Aralin Panlipunan 5, Teacher Alfred, sasabing, anuman ang ating pinagmulan sa tsorya, mito o sa relihiyon, ang mahalaga, tayo ay nagkakaisa. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam!